Okay. Dalawang reference ng GCTA, no? Matatagpuan nyo siya sa RPC, that is Article 97, at yung bago, the RA 10592. Ang tatandaan, we always use the present law. Pero bakit ko nilagay? Baka lang itatanong. Sorry, 97. Yan, 97. Dati 5 days, ngayon 20 days na. 8 days, 23 days na. 10 days, 25 days na ngayon. And 15 days, 30 days na ngayon. Sir, ano yung 235325, sir? Palatandaan ko lang yan paano yung sequence ng pagkakalagay ko. Ang 235 po dyan, eto. 235, apply natin. 2, first 2 years. Plus 3, third to 5th year. Plus 5, 6 to 10th year. Ayan po yung 235 ko. Kung makalimutan ko yung period, kumbaga. 235 ang yung tinatandaan ko. Ang 325 naman, application naman yan sa days. Ito siya, 5. Tanggalin mo yung 5. Lagay mo dito. 5 days. Plus 3, 8 days. Plus 2, 10 days. Plus 5, 15 days. Wala na to ngayon, ha? Ito na ngayon gagamitin ngayon. So, wala na yung 5, di ba? So, 20 na lang. Oh. 20. Plus 3, 23. Plus 2, 25. Plus 5, 30. Yan lang. So, dito lang tatandaan nyo na period. Binibigay yan for each month. Ibig sabihin, January, nagpaka-good behavior ka, bibigyan ka ng GCTA. February na buwan mo, hindi ka nagpakabuti, hindi ka mabibigyan ng GCTA for the month of February lang. For each month talaga yan siya. So, ibig sabihin, kung nagpaka-good behavior ka ng 2 taon, sa unang 2 taon mo, that is 24 times 20 days. That is 240 days ang maiipon mo na GCTA kapag nagpakabihib ka ng 2 taon. Pangatlong taon hanggang ikalimang taon mong nakakulong, babaguhin na ngayon natin yung computation. Ang computation na ngayon dyan will be 23 days na ngayon for bawat buwan. Okay? For every month, 23 na. So, dapat alam mo talaga, kabisaduhin mo talaga. Ayan siya. So, ibig sabihin, sir, hindi ka lang nagpaka-behave sa buwan na yan, yan lang din ang hindi mabibigyan is. So, the other month naman, nagpaka-behave ka na ulit, mabibigyan ka na. Okay. Yan ang good behavior natin. Mayroon siyang additional na 15 days. Example lang natin, ha. Mamaya na yan. Isipin mo, example, 6 months ang sentensya mo. Example lang, ha, 6 months. Tignan nyo kung gaano ka-importante ang GCTA, guys. Okay. Nagkulong ka ng first month mo. First month, nakulong ka. Para mag-serve ka ng sentensya mo na 6 months. Tama? Okay. Yung 1 month, pag batas ang pinag-uusapan, number of days ang tinitignan dyan. So, sa isang buwan, 30 days po yan siya. Okay. 30 days, that will be your actual time served. ATS. Plus, nagpakabihib ka, 20 days, di ba? First 2 years, 20 days. Kung nag-aaral ka, kung nagtuturo ka, kadalasan yan, mga LPT na nakakulong, kasama ng mga taga-ALS, DepEd, naturuan yung mga kasama niyang preso. Kasi hindi naman kayang turuan talaga yan, mga yan. So, kung siya tumulong sa pagtuturo, kasi dahil nga LPT siya, matik, mabibigyan din siya ng 15 days. Or mentoring. Example, ito naman po yung mga skilled na PDL. Nandyan yung TESDA, magtuturo. For example, welding, baking, ganyan. Mga TESDA livelihood skills. Kung siya, mayroon na siyang skills daan, dun sa labas pa lang, marunong na siya mag-welding, marunong na siya ganyan.
Gagamitin nyo ni TESDA para tulungan yung mga ibang PDL na matuto mag-welding. Ang tawag naman doon, mentoring. So, 3. Kapag mayroon kang ganito, may additional ka pang 15 days. So, ilan yan? 30 plus 20, 50. Plus 15, 65. First month mo pa lang, may 65 ka na. Pangalawang buwan, example, sa second month mo, ganyan ulit ang ginawa mo. Nagpakabihib ka, tapos mayroon ka pa rin ALS, nag-aaral ka pa din, nag-aturo o nag-mentor ka. So, 65 days ulit. Tama? Ilan yan into days? 180 days, tama? Pangatlong buwan, ganun ulit. Ilan na yan? 195, tama? Sobra pa. May utang pa si gobyerno sa'yo. Okay? Sa 3 buwan lang, tol, pag may GCTA ka, pag may TAS TM ka pa, 3 buwan, yung 6 months, laya ka na. Okay? So, mahalaga siya, sir, yes, na mayroon kang GCTA. Kaya nga si Janice, compute natin. 34 years, di ba siya? Compute natin, ha? Let's say 34 years ang kanyang sentensya. After 34 years. Sa unang 2 taon niya, na nagpakabait siya doon, 24 months times 20, ilan? 240. Tama? Plus 365 times 2. Ilan? 365 times 2, ilan? 730. Sa unang 2 taon niya, guys, 730 plus 240, ilan? 970. Okay. First 2 years niya, 970 days na ang kanyang na-serve. Nakuha natin. Okay. Yung 34 years, i-convert natin sa days. 34 times 365, ilan? 12,410. Okay. Yan ang isa-serve niya dapat. Second, third to fifth year. 36 times 23. Kasi 23 naman to. Ay, ipalagay natin, may 15 pa siya, guys. Kasi nag-aaral siya. Ipalagay natin. Plus 15 times 12. Ilan? 180. Plus 970. 150. Palagay natin 150. 23 days. May lang yan. 23 times 3 taon times 36, ilan? 828. 365 times 3. 1,095. Tapos nag-aaral pa rin siya. 15 times 36. 542. Okay. I-plus nyo yung tatlo. 542 plus 1,095 plus 828. Ay, 540. Okay. Ilan lahat to? Yung tatlo. 828 plus 10, 195 plus 540. Ha? 2,463. Okay. I-monitor natin. 1,150 plus 2,463.
3613. Tama? Okay. 5 taon pa lang siya ha, 5 taon. Okay. I-divide natin sa 365. 9.89 years. Sa 5 taon niya pa lang na stay sa kulungan, ang na-serve niya na 9.89 years na. Gamay na lang. Tama? O, 6 to 10 year. O, tingnan nyo ha, halos times 2 na. Kasi 25 days na oh. Okay, let's say, 365 times 5, ilan? 1,825. Apo. 25 times 60. 1,500. Nag-aaral pa rin siya. 60 times 15. Ilan? 60 times 15. 15 days na tas TM. 900. Oh. I-add mo yan tatlo. 1,825, 1,500, 900. Ilan? One, 825, 15, 900. 4,590. Ah. Guys, 4,590 plus 2,463 plus 1,150. Ilan? 8,203. Ilan yung kanina? 12? Ano yung 12? Guys, 10 taon pa lang, malapit na niyang matapos ang 34 years. Ilan na lang ang kulang niya? 4,000 na lang ang kulang niya. So, ibig sabihin, sir, pag 10 years na siya sa presuhan, konting-konti na lang lalabas na siya. So, meaning to say, hindi siya abutan ng 20 years sa kulungan. Kapag nag-behave siya, at kapag nag-aaral pa siya. Dagdagan natin. Okay. 5 times 365. Ilan? 5 times 365. Ha? 825. Tama? Apo. 60 times 30. 1,800. 15 times 30. 15 times 60. 900. O, i-add mo yan. Yan tatlo. That is 3,007 plus 8. 4. 4, 5. Oh, sumobra na. Less than 15 years, guys. Laya na siya. Yung 34 years na kanyang sentensya, isi-serve niya lang ng less than 15 years pag good conduct time allowance ang pinag-uusapan, pati yung tastiin. Sipin mo, malaki ang kanyang tulong para sa mga PDL natin. Mabilis silang lalaya pag ganyan. Okay. Ngayon, babaguhin ko ha. Babaguhin natin ito na part. Mayroon kasing bago dyan na part.
Yan. Okay po. Shh. Pag ang binabasa nyo guys is IRR lang ng RA 10592. Ito po nakikita nyo to. Disqualification yan siya both for preventive imprisonment and during service of sentence. Pero binago na po yan ngayon ng Ginto et al. Versus DOJ. Ngayon, ano ibig sabihin ng preventive imprisonment? Nakakulong ka dahil pending ang kaso mo. Ang tawag dyan, preventive imprisonment. O, pag sinabi mo naman pong service of sentence, nakakulong ka, imprisonment na siya, nakakulong ka kasi nagsiserve ka ng sentence mo. Ngayon, dati po, yung batas IRR, yung IRR ng GCTA law, both during preventive imprisonment and during service of sentence, disqualified ka pag ganito ka, sure. So, ibig sabihin, kung nakonbikto ka ng heinous crime, habitual delinquent ka, escapee ka, o recidivist ka, hindi ka pwedeng makatanggap ng GCTA during preventive imprisonment and during service of sentence. Yan yung sinabi ng IRR. Binago po yan sa Ginto et al. Versus DOJ. Applicable na lang to during preventive imprisonment. So meaning to say, si Janice, yun yung example natin ha. Kung hindi pa po ito nangyari, itong Ginto et al. Versus DOJ, hindi po siya makakatanggap ng GCTA talaga. Bakit? Yun yung disqualification eh. Heinous crime kasi ang murder. Opo. However, tol, makakatanggap siya kasi sabi ni Justice Singh, everyone is entitled during service of sentence. Ibig sabihin, pwede ka nang mag-GCTA kahit ganito ka pag nagsiserve ka na ng sentence mo. So, paano yun, sir? Kunyari, no, nag-commit ulit siya ng crime pag nakalabas na siya. Tama? Okay. Convicted siya previously ng heinous crime. Tama? Habang siya ay nakakulong preventively, naghihintay na matapos ang kaso niya, hindi siya makakatanggap ng GCTA. Pero pag nag-serve na siya ng sentence niya, wala nang disqualification. Makakatanggap na siya. Again, applicable lang po ito during preventive imprisonment. Pag nagsaserve ka ng sentence mo, hindi na. Pwede ka nang makatanggap ng GCTA mo. Nakuha? Tanda na, Ginto et al. Versus DOJ. Applicable na lang po yan ngayon during preventive imprisonment, yung disqualification. Pag nakakulong ka na nagsaserve ng sentensya mo, pwede ka nang bigyan ng GCTA mo. Nakuha? Okay, very good. Article 98. Sa Article 98, yan. Stall naman yan siya. Ay, matanong ko pala. Sir, paano sa isang buwan, hindi ako nag-behave isang araw? Di ba hindi ka mabibigyan ng GCTA? Yes. Affected ang buong buwan mo niyan. Sir, nag-aaral ako, sir, ng ALS. Mabibigyan pa rin ba ako? Ng 15 days. Ito na part, yung kanina. Di ba? Ano ngayon? October. Ngayong araw, nag-misbehave ako. So, hindi ako mabibigyan ng GCTA for the month of October. Tama? Pero nag-aaral ako. Ibibigay sa akin yung 15. Answer? The answer is no. Because it is only an additional to GCTA. So kung hindi ka nag-behave, hindi ka rin mabibigyan.
Tama? Nakuha yung gusto mong ipahiwatig? Kasama po, mabibigay lang po yung 15 pag nag-behave ka. Additional lang siya to GCTA. So kung wala kang GCTA for that month, wala ka ring additional. Yung katulad sa example ko kanina ba? Mabibigyan ka lang ng iPhone 17 Pro Max pag graduate kang cum laude. Tama? E di pag hindi, wala kang 17 Pro Max. So, ganun din po ito. Mabibigyan ka ng additional na 15 kung nag-behave ka. Kung hindi ka nag-behave, wala kang 15. Nakawa? Yes po. Next. Ito naman, para naman ito sa mga nababagyo, na earthquake, lahat ng klase ng sakuna, kasali po dyan ang conflagration. Ang conflagration is malaking sunog. Hindi siya natural calamity, pero kasali po siya sa pabibigay ng STAL, Special Time Allowance for Loyalty. Dati po kasi, sa Article 98, tumakas ka man or nanatili ka man during the period of calamity, 1/5 lang ang deduction mo. Opo. Paano yan, sir? Ganito po yan siya. For example, 20 years para madali ang computation. Kung 20 years ang sentensya mo, gamitin muna natin yung Article 98. Tumakas ka or nanatili ka, may deduction ka na 1/5. I-times mo lang sa 1/5. In every whole number, mayroon siyang over 1, tama? Tama. So, 20 times 1, 20. Tama? 1 times 5, 5. 20 divided by 5, 4. 4 years ang deduction mo sa sentensya mo. Pag special time allowance for loyalty yan. Ngayon, binago po yan. Ito na pong gagamitin natin. Ito. Pag ikaw tumakas noong bagyo at bumalik ka sa loob ng 48 hours from the declaration of the passing away of that calamity, ang deduction mo is 1/5. Pero kung ikaw loyal ka talaga, diri lang kuya. Biskan mag-ano ang kalibutan, diri lang ko sa presuhan. Nanatili ka, 2/5 ang deduction mo mas malaki. So ibig sabihin, kung 20 years ka, times 2/5. That is 40 divided by 5, tama? Equals 8 years ang deduction. Sir, applicable po yan sa Leyte, kadalasan, regional prison. Nang napreso ka bala tapos car-crime ka, tapos dito ka na preso sa LRP, hambal mo, puta na dumduman kung ginamban na Sir Pablo mo. Bag una subong. Kung magtakas ko, 48 hours makabalik ko, 1/5 lang. Kung magstay ko dito during calamity, 2/5 gin deduction ko. Te, pagsulod mo sa presuhan, nagbagyo diretso. Wow, swerte ba? Te, nagstay ka, kay sambal mo, hindi man ko katakas sini, kay ara ko sa RDC for 60 days. Wow, diba? Apply mo na apply ba? Paghalin sang bagyo, tagaan ka sang for 8 years ka deduction. So, 12 na lang. Tama? Paggawas mo sa RDC, nagbagyo na naman. The question is, saan ang deduction? To the original penalty or to the present penalty? Sige nga. Saan? To the original. So, duwa ka palang kabulan, ikadalawa ka na nabagyuhan. 16 years na bala. 4 na lang katuig ba de? Hambal mo naman ito. Tani, magbagyo pa ba?
Sir, ano po ang requirement sa pagbabalik? Okay. Hindi kinakailangan na bumalik ka ng presuhan kung malayo yung sa inyo. Example, no? Ara ka dito sa Dapicol, taga-diri ka sa Tacoro. Nagbagyo, example. Nagtakas ka. Ang computation yan, guys, is from the declaration, ha? So, kung ang bagyo dito, 1 month, hindi ka pa anay magbilang sa 48 hours. 1 month ka man, Dre. 1 month. Nakuha niyo? Pag na-declare na nga wadula na ang bagyo, dito ka pa lang mag-count sa 48 hours mo. Nakuha niyo? Tanong. Pagbalik mo dito, nadula naman ang presuhan. Kay nawaas ba? Kay nabagyo. Di ba? Tadin na tuman. Tinagbalik ka. Bal mo. Balik ko wala naman di. Di ba? Kaya mag-return ka mo. Tinagbalik ka. Karon may pulis nagpalapit sa imo. Gindakop ka kay takas ka. Tama? Umbal mo. Sir, I complied with the GCTA, with the RA 10592. Di pagbalik ko dito, wala na doon ang prisuhan. Di nagbalik na lang ko okay. Kahit pa nawala ang prisuhan, yung return na sinasabi dyan is return to proper authority. So, dapat nag-surrender ka sa police station. That is proper authority. Mapuputol na agad yung 48 hours na pagbibilang pag nag-report ka. Kasi syempre, wala ka, hambalan mo siya. Dire ko nagkuhan, sir, sa municipal, sa police station, wala abing ko pamasahe, palakat dito. Atod ka sa presuhan. Putol ang 48 hours. Diba? Di kayo wala ka man nag-report, takas ka. So, pag lumampas ka ng 48 hours, considered ka ng takas, hindi ka bibigyan ng STAL or Special Time Allowance for the year. Dapat i-comply mo yung 48 hours. Para sinang naglinog, no? Diri lang kuya, 8 years ni. Puta naitip na karon dira. No? Sayang. Gawas ka gid diba? Sipon mo itong mga linog, no? Kung nakita mo itong kamot niya, nakamo siya na, pati ang asawa niya na buntis. Kuwan? Nadaganan din, buti na lang nabuhay. Amo na nga budlay gid magsunggod ang Ginoo, no? Isa lang bala kapitik part. No? Yugo ng kadalawa na gid ko na linugan. Una sa Kidapawan, kung amo sina ang linog. Atong subong amo sinabi. Mas delikado na yung ganyan na lindol kaysa yung ganun. Pag-review namon sa to, dako man tong review center. Nagaganyan na yung lupa ko do. Sa San Francisco, malapit kasi sa Oriental, kaya masyadong malakas. Nag-wave man na. Sabi mo daw, tubig nga may balod ba? Grabe. Dosmo ko ng mga babae. Nagpanik na kasi. Doon naman sa Kidapawan, hulog ng mga TV sa classroom Yung isa natamaan pa ng aircon, nahulog sa kanya yung aircon. Bukol gid siya Ano to siya, sir? Cyber earthquake. Ganon? Kasi may technology yung aircon. Hindi grabe naman kayo, no? Okay Ang deduction is from the original, not to the remaining. So kung ikatatlo nagbagyo sa panerbisyo mo dito sa imong sentensya, dali-dali ka lang makagawas. Sir, kusog-kusog ulan kagabi, sir. May deduction ko. Hindi mo sa to kung ulan-ulan lang,
Ang ginasabi nila dyan na calamity guys, yung talagang grabe. Hindi yung signal number 1, hindi. Mayroon yan silang sinusunod pa din, no? Nag-ulan lang, ang balan mo. Sir, pila na lang bilhin sa sentensya ko? May 14 pa? Tinag-ulan ng kagabi, hindi nakasali. Naglinog lang kamay. Mabawasan ka na? Hindi. So, dapat malaking calamity po talaga. Yeah. Ito naman yung mga violations. Yes. Okay. Kapag ka na-violate mo po yung prison rules or jail rules and regulation po, mayroon kang, syempre, penalty na hindi ka mabibigyan ng GCTA for 3, 6, or 12 months. Mababasa nyo po yan sa IRR. Makita nyo po doon kung ano yung mga lists ng light violations, less serious violations, and serious violations. Makikita nyo po doon. Basta ang tatandaan nyo lang po dyan is yung sanction niya. Kapag ito po ay serious violations or grave offenses po yan sila, hindi ka mabibigyan ng 12 months na GCTA kahit nagpagkabait ka pa. Yan, example po ng serious violations, nahuli ka na mayroon kang cellphone sa loob ng kulungan. Bawal man yan. Contraband ban talaga yan. Yan. Serious violation po yan. Nung nahuli yung cellphone mo, hindi ka na agad mabibigyan ng GCTA for the next 12 months. Kahit pa magpakabait ka pa. Yan. Pag less serious naman, yan, 6 months. Kapag ka naman light violations, 3 months. Yung mga yan, basahin nyo po sa IRR ng RA 10592. Nandun po, masyado kasi marami yan siya. Hindi nyo na kailangan basahin. Hindi nyo kailangan i-memorize talaga, i-familiarize ko lang. Wasting of food, mga ganyan. Pagkikipag-barter sa kapwa mo PDL ng gamit, bawal po yan. May mga violations po na nandoon sa RA 10592. You just have to do your research na lang. Basahin nyo yun. Hindi nyo kailangan i-memorize talaga kasi masyadong mahaba yun siya. You have just to look at it and familiarize with it kung saan yun siya. Basta ito dapat alam mo na kapag light violation siya, 3 months kang walang GCTA. Kapag less serious, 6 months. Kapag serious, 12 months. So after mo ma-serve yan, sir, after 12 months, let's say for example, nagpakabait ka na naman, mabibigyan ka na ng GCTA. Okay. Preventive naman, basic lang. Sa preventive imprisonment, yan po yun sa'yo. Imprisonment mo habang ikaw ay hindi pa konbiktado. Sir, nag-uumpisa po yan from the moment you are arrested. Kaya po, kapag kami ay tumatanggap ng PDL from PNP, we are requesting them to produce the certificate of arrest. Kasi yung certificate of arrest, yun yung basihan namin para ma-compute ang preventive imprisonment. Okay, for example, October 14 ka nahuli, 2025. Tama? Pero, December ka na nalipat sa jail. Tama? So, nakulong ka sa jail, December na. Yung preventive imprisonment mo ba, sir, 2 months na? Yes. Kasi nga, kasali yung arrest mo. Na-deprive ka na kasi ng liberty mo. Ngayon, sir, ano po ba ang kagandahan ng preventive imprisonment? In case of subsequent conviction, ibabawas yung preventive imprisonment mo sa sentensya mo. Example, homicide ang kaso mo, na konbikto ka ng reclusion temporal, mayroon kang sentensyang 20 years. Bago ka na konbikto, 8 taon ka sa BJMP, kaya ang tagal ng kaso. Di ba mapapansin nyo? Ang tagal ng kasong umusad sa Pilipinas. So, 8 taon ka sa BJMP bago ka na convict. Yung 8 taon na yon, isasali na yon as your service of sentence. So, pag ikulong ka namin doon sa Bucor, sa Dapicol, 12 years na lang ang kulang mo. Nakuha.
Opo. Pero meron po siyang dalawa. Kapag buo, full credit of preventive imprisonment, CPI ang tawag. Credit for preventive imprisonment. Kapag pumirma ka ng detainees manifestation, na ikaw ay sa-subject mo sarili mo sa rules and regulations, mauutusan ka, ganyan. Pag hindi ka nagpirma, 4/5 lang. Kunyari, 8 taon, i-times mo lang sa 4/5, yun lang ang ibibigay sa'yo na credit for your preventive imprisonment. Nakuha. Ngayon, may disqualification. Actually po, malungkot kami that time. Kasi may nakilala po kaming preso, na preso po namin sa amin, sa Amas pa ako that time, na kung saan, nasali po siya sa disqualifications. Mabuti. Kasi nga, di ba may batas tayo, kalimutan ko yung number, anong sabi niya doon? If a person has been imprisoned preventively for a period equivalent to the highest penalty provided for that crime, laya ka na, di ba? For example, serious physical injury, 12 years ang kanyang penalty. 12 years ka nang nakakulong sa BJMP, hindi pa rin tapos yung kaso. Laya ka na. Kasi you have already served the maximum penalty provided for that crime. Tama? Opo. Ang sabi doon sa batas, a person shall be released if he has been imprisoned preventively for a period equivalent to the highest penalty provided for that crime. So, 8 years naman ako, 12 years na ako, hindi pa tapos yung kaso ko, laya ako. Kasi parang na-serve ko na rin yung penalty habang wala pa natapos yung kaso ko. Ngayon, ito ang problema. Kapag ang kinaso sa'yo, hinumos crime, gusto niyo i-take note? Pero actually, nandun yan mamaya sa non-institutional correction. Treason, parricide, rape, murder, infanticide, cassid, carnapping, robbery with force, with violence against or intimidation of person, qualified bribery, qualified piracy, etc. Yun yung mga heinous crime. Makikita nyo mamaya sa non-institutional corrections. Pag yun ang naakusa sa'yo, hindi ka makakatanggap ng preventive imprisonment. Kanino nangyari yan, guys? Mag-ina yun sila, Campolyo ang apelyido. Trusty namin yung lalaki kasi talagang matagal na din siya. Sipin mo 18 years bago na desisyonan yung kaso. Ang kaso po nila, double murder. Silang mag-ina. Ang nangyari kasi, yung una, namatay daw yung judge na humawak ng kaso. Tapos, nag-retire yata yung prosecutor na naman. Tapos, nag-retire yung PAW na humawak sa kaso nila. Grabe nga grabe nga malas ba? Hanggang sa bago na lahat, 18 years sila naghintay bago na tapos yung kaso nila. Guys, yung 18 years na yon hindi maibabawas kasi na-convicto sila. Convicto sila ng 2 reklusyon perpetua. At hindi talaga nabawas yung 18 years nila. Because of this disqualification. Chiraa yan, chiraa. Tandaan nyo. Chiraa, lagyan nyo na lang. Di ba kanina, chur? Chur, di ba kanina? Yan, lagyan mo lang ng 2 A. Chiraa yan siya. Accuse. 2 yung dinagdag. Pait, no? Pero kung kay tulpo yan, pwede. Kay bendable man daw, bendable. Duralex, Sedlex pa rin. The law is harsh. But that is the law. Oh, yun lang po. Ba't tayo magawa? So, kung gusto nilang palitan yan, pwede. Sa pamamagitan ng jurisprudence. So, sasabihin nila na,
Ay, kahit na ganyan, pwede na yan mabigyan ng preventive imprisonment. Hindi pwede. Eh, wala pa naman. Oo, wala pa naman. Kaya yung example ko kanina, guys, ang bata na pinatay, kailangan 8 years old pababa yung edad niya. Kahit walang qualifying circumstance ng murder, automatic din siya. Pero kung 9 pataas, hindi. I-consider talaga natin yung qualifying circumstance. Ano po? Kasi daw treachery. No? Treachery. Okay? People versus Valerio. Pakitignan nyo na lang. Ayan. Okay? Sige. Non-institutional corrections tayo, mamayang hapon na lang. Para dire-diretso tayo. Dito guys, ipapaintindi ko sa inyo ang parol na hindi nyo naintindihan nung college, maniwala kayo sa akin. And even, nawag salita sana. Even guys, yung kakilala kong nasa parol and probation office, hindi niya pala alam na ganyan. Nung sinabi ko sa kanya, ganyan pala interpretation, yes. Mamaya may intindihan nyo yan. Lalong-lalo na sa parol. Ha? Mamayang hapon, alauna. Thank you.